Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Nako, napakaraming ganap po ang nangyayari diyan sa Pilipinas. Kagabi bago ako matulog ay nakita ko na itong mag-asawang Diskaya. Alam nyo, napaka-controversial nitong mag-asawang Diskaya na to, no? At ito yung bilyonaryo na kontraktor na nag-flaunt o naglabas ng kanilang yaman, Nagyabang ng kanilang yaman sa social media na in-interview nitong si Corina Sanchez at ni si Julius Babaw. Inilabas yung kanilang mararangyang sasakyan, mga imported ayon. Nakuha lahat ng BIR at balita ko ay yun ay mga karamihan doon ay mga hindi naibayad ang tamang buwis. Okay, so sabi ko nito, bago ako matulog kagabi ay nagsalita na nag-testify na naman ito. Itong dalawa sa Senado, sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Marcoleta. At nagsabi o nagbasa ng kanilang sinumpaang salaysay. Mind you, pinayagan ni Marcoleta, Kaso nangyari, itong mag-asawang Diskaya ay nag-submit ng sinumpaang salaysay. Affidavit. And then siyempre sinubmit sa Blue Ribbon Committee, and then pinabasa ni Marcoleta yung tinatawag na affidavit, Pinabasa in front of everybody. Na andun sa lahat sa committee at yung mga audience at sa lahat sa media. Pinabasa. Medyo sinubukan ni Jingo Estrada na pigilan at sabi wag na lang basahin. Bigyan na lang ng kopya ang bawat senador, membro ng committee, kasi yan ay sinumpang salaysay naman, pero mukhang pinipigilan, Pero sabi ni Marcoleta, hindi, pabasa na natin. Yeah, for the record. And then, of course, binasa. Habang binabasang yan, sabi ko, walang tatamahang senador. Why? Kasi pinababasa ni Marcoleta, Nabasa na niya yun Nabasa na niya yung sinumpaang salaysay na yan, definitely. Kasi kung may tatamaan senador doon, baka hindi ipabasa ni Marcoleta. Akin lang naman po yan, Ito namang si Jingo Estrada, medyo kinabahan, ayaw niyang ipabasa. Ayaw niya ipabasa. At any rate, pinabasa. And as expected, walang nasabit na senador. Puro congressman at mga tao ng congressman at DPWH ang pinangalanan. Siya po, yung mga yan, napakarami po, ng mga congressman at miyembro ng DPWH ang naipangalanan, At akin pong ipa-flash ito sa ating vlog at isa-isahin natin ipa-flash yung buong sinumpaang salaysay. May ilan po yung pahina, At dyan po sa pahina na yan, sa sinumpaang salaysay, naandiyan po ang pangalan ng mga congressman o tao ng congressman at mga opisyal ng DPWH na transaksyon ng mag-asawang Diskaya. Naandiyan sinasabi ay si Romulo, ng Pasig, Roman Romulo. Naandyan din sino pa? Nasabi din yung pangalan ni Romualdez, at saka itong si Zaldico. So marami, Tingnan nyo na lang, pag dumating doon sa parteng pangalan na, i-post nyo na lang itong ating tinatawag na vlog,
At nang mabasa nyo kung sino yung mga pangalan na yan. So, nagsimula na po na mapangalanan ang mga miyembro ng House of Representatives. Ano? At sinasabi nitong si sino ba to? Itong sinasabi nitong si mag-asawang Curly, mag-asawang Diskaya, si Curly at si Sara Diskaya, na kaya daw napilitan silang isama itong pangalanan ay mukhang sila daw po ang naiiwan talaga, no? Tinest down nila ang loyalty nitong mga congressman ito sa pamamagitan ng pangungutang. Ano? Pangungutang. Kunwari nangungutang sila pero hindi sila pinautang. Wala daw sumagot sa kanila. Ano? So, they decided na talagang pababayaan na sila ng mga to at they decided na pangalanan na yung mga congressman na nakipag-transact sa kanila. Ano? Okay. So, napakarami by the way ng mga congressman na yan. Ano? So, atin pang busisiin niyang sinabi na yan. Ano? So, sa dami ng mga congressman na sinabi, at nag-iisa lang yan, ha? Yan lang po sa mga Diskaya lang yan. Sa contractor ng Diskaya. Paano yung ibang contractor? Ibang contractor. Ano? Right? Yung mga contractor na nakipag-transact din ng ibang mga kontrata sa ibang congressman na hindi na ipangalanan dyan. No? Ilan pa kaya ang magpapangalan? Ilan pang contractor ang magpapangalan? Ano? Maglalabas ng pangalan ng mga congressman. No? Ng mga congressman na sangkot sa anomalyang ito. Hindi pa diyan tinatawag, ha? Hindi pa nagsasalita si Mayor Magalong, ha? Pero ang sabi kasi ni Mayor Magalong, mas gusto niyang doon siya magsalita sa House of Representatives, eh. Di ba? Mas gusto niya doon. Alam niyo kung bakit? Kasi naandun daw po ang gera. So ibig sabihin, yung mga papangalanan niya, gusto niyang makaharap habang siya nagsasalita sa House of Representatives. Di ba? Kung naandun daw kasi sa Senado, wala siyang transaction, eh. Sa Senado, wala siyang kilala sa Senado. Siguro wala din sa listahan, alam niyo naman, ano? Hindi naman natin sinasabi na walang kinalalaman ng mga senador diyan. Hindi natin sinasabing hindi sila kasali. Pero tandaan nyo, marami rin pong insertion din daw ang nangyari diyan sa Senado. Ano? Pero sa ngayon ay mga congressman. Mga congressman ang tinatamaan. Ano? Nagsimula ng tamaan. Hindi pa kasama si Magalong. Tandaan nyo yan. Pag lumabas si Magalong, baka mas marami pang pangalan na mailalabas niyan dyan. Ano, sabi, 67 daw yung contractors na yan. Okay? So, of course, siyempre, nung nitong napangalanan na ba, ay meron na pong dalawang congressman ang naglabas ng statement. Ano? Naglabas ng statement na wala silang kinalalaman dyan at hindi totoo yung sinabi ng mga Diskaya. Sino to? Of course, si Martin Romualdez, si Zaldico, at saka itong si Romulo, ng Pasig. Okay? So, naglabas na agad sila. So, by the way, doon po sa sa statement ng mga Diskaya, hindi naman po sinabi doon na yung mismong tatlong yan ang correct me if I'm wrong. Tatlong yan ang personal na nakapag-transact. Ang pagkakaintindi ko ay mga tao ng mga congressman na yan ang nakipag-usap sa mga Diskaya. So, itong mga congressman na to na agad-agad naglabas ng statement ay mukhang agad-agad silang sumalag. Sumalag.
Bakit kaya hindi muna nila sinabi na iimbestigahan ko yan kung mga tao ko yan? Di ba? Imbestigahan ko, malalaman niyo kung totoo. Correct? Agad-agad silang sumasangga at itinatanggi ang partisipasyon. Pero dapat siguro imbestigahan muna nila yung tao nila. Kung totoong hindi sila, wala silang kinalalaman diyan, imbestigahan muna nila yung mga tao nila na yun po ang sinasangkot ng mag-asawang Diskaya. Hindi naman sila. Sinasabi lang ay mga tao ng mga congressman na yan na nakiusap sa kanila. Yeah. So, nagsisimula nang maglabasan ang totoo. Ewan ko kung ano mangyayari. Mukhang sumagot, by the way, sumagot na po ang Malacanang at ang sinasabi ng Malacanang through the Yusek Claire Castro, sinasabi na mas maganda kung may mga ebidensya. Mas maganda kung may mga ebidensya yung sa mga nasangkot na pangalan na yan. Ang problema kasi po dito sa ganyang korupsyon, wala pong ebidensya yan. Wala pong ebidensya. Ang sinasabi na lang, mukhang ito mas maganda. Siguro, very slight, very weak evidence. But it's not a weak evidence, it's an evidence, whether it's strong or weak. But, may sinasabi itong mga Diskaya na meron silang ledger. Meron silang ledger kung saan yung kanilang personal o kanilang korporasyon, may ledger sila kung saan inilalagay nila kung saan napunta yung mga pera at kung sino napagbigyan. So this ledger, hopefully this ledger is, ang tawag natin ay medyo may honest ledger, ledger. What do I mean by that? Kasi po yung mga ledger, may mga dates po yan di ba? May mga dates, tapos makikita mo ang kung kailan yung pagkakasunod-sunod, chronological order ng entry ng ledger. So, sana hindi ito gawa-gawang ledger. Sana ito ay ledger na totoo, na hindi pwedeng singitan at hindi pwedeng basta gawin. A ledger po, yan po ay, it has to be done over time. So, mga ganyang pagkakataon, kung yan ay makakatulong, sana makatulong. Makapag-prove na ang sinabi ng mga Diskaya ay totoo. Hindi ko po sinasabi na ligtas na mga Diskaya. By the way, ito pong si Marcoleta ay nag-alok ng security sa mag-asawang Diskaya. At humihingi actually ng security at tinanggap naman ng security. So, magkakaroon po ata ng mga security na detailed sa mag-asawang Diskaya galing sa Senado. Okay? So, ating abangan, medyo umiinit na. Umiinit na itong ating kwento. Okay, so sa susunod naman, sabi ko nga kanina, maraming nangyayari sa Senado. Ang unang-una sa Kongreso at sa bayan natin, ang una ay kanina nagpalit din po, the later of the day, nagpalit din po ang liderato ng Senado. Ngayon ang presidente na ay si Tito Soto. Ang pro tempore is of course si Lacson, Tapos isa pang kaganapan ay itong natatandaan niyo si Garma, Regina Garma ba 'yon? Yan na nasangkot sa mga patayan ni Duterte. Yan ay naibalik na sa Pilipinas at sa tingin ko po ang sabi ay na magte-testify daw po ito laban kay Rodrigo Duterte sa ICC. Ayan na. Okay?
So, bukas natin titirahin yan. Okay, magandang araw po. Bye-bye!